Ben Simmons hinahanapan na ng bagong lugar. Austin Reeves, na intriga sa tambalang Victor Wembanyama. At Chris Paul, ngayon lang ito sinabi sa kanyang buong career. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD15 with spike, mabibili lamang sa halagang $1,999. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Lumitaw na ang Brooklyn Nets ay hanap ngayon ng iba't ibang paraan upang hanapan ng bagong koponan itong si Simmons mula sa kanilang roster, bago pa man magsisimula ang 2023 regular season. Si Simmons ay naging miyembro ng Nets mula nang makuha nila ito noong 2022. Ngunit ang kanyang oras sa Brooklyn ay higit na natukoy, nang mamiss nga niya ang napakaraming laro at labis na problemang naidala nito sa koponan. Isang bagay na humantong sa ilang NBA teams na magtaka kung maaari nga ba nilang ipagpatuloy ang interes dito. Pero ngayon, mayroong isang koponan sa Southeast Division na may lehitimong interes sa trade para kay Simmons, bilang isang naring pagtangka sa pagbawi. Dahil ayon kay Ian Begley ng SNY, dito'y inilabas na merong koponan ang gustong makuha ang serbisyo sa former Sixers star. Ang simula sa karera ni Ben Simmons sa Philadelphia 76ers ay nakitang nagkaroon ng great optimism. Ang pambihirang kombinasyon sa kanyang laki, athleticism, at kakaibang court vision ni Simmons ay tunay na maihahambing kay Magic Johnson at LeBron James. At sa iilang punto, tinupad niya ang hype na ito sa pamamagitan sa paggawa ng 3 magkasunod na All-Star appearances mula noong 2019 hanggang 2021. Gayunpaman, ang mga huling season niya ay tumukoy na siya ay isang kahinaan mula sa opensa ng Sixers dahil sa hindi ito gaanong tumitira. Sa katunayan ito ay lumitaw at pinaniniwala ang isa sa rason sa 76ers second-round exit noong 2021 laban sa Atlanta Hawks. Kasama ang mga alalahanang injury na nagpapigil sa kanya na makatulong sa team. Isang 27 years old pa lamang, naiintindihan na ng lahat ang kakayahan, patungkol sa kung ano nga ba ang maaaring madadala ni Simmons sa mesa, kung malusog at naglalaro kasama ang kumpiyansa. Gayunpaman, habang papalipas ang mga panahon, mukhang mas lumiliit ang kanyang posibilidad na maipakita ang kanyang tamang kagamitan kumpara sa unang naglaro itong si Ben sa liga. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, maaring nasa gulo ang Los Angeles Lakers ngayong summer nang pumasok si Austin Reeves sa free agency. Siya ay isang restricted free agent at babalik sa Lakers kahit na aalokin ito ng koponan sa halagang $100 million. Ngunit ang makuha ito sa loob ng 4 na taon sa halagang $56 million ay isa ng napakalaking bonus para sa Lakers. Nabalitaan na ang Spurs ay ang koponan na nag-offer ng $100 million para kay Reeves, kung saan tinatalakay ng guard ng Lakers kung paano ito naintriga para maglaro sa tabi itong si Victor Wembanyama sa San Antonio. Alam mo, nakakarinig ka ng mga bagay-bagay, at halatang kasama na dito si Wembanyama. Parang ang dami mong alam kung pag-uusapan lamang ang patungkol sa kanyang upside. Ang iyong isipan ay medyo maitatanong sa larangan ng basketball world kung ano ang magiging itsura nito. Si Wembanyama ay na-draft sa number 1 sa pangkalahatang 2023 NBA draft at inaasahang magiging pinakamahusay na prospect kasunod dito kay LeBron James. At dahil ang Spurs ay bubuo ng isang koponan sa paligid ni Wembanyama sa mahabang panahon, si Reeves ay magiging isang napakalakas na piraso upang idagdag ito sa team. Nakapag-average si Reeves ng 13 points, 3 rebounds, at 3.4 assists noong nakaraang season, at magkakaroon ng malaking kalayaan sa San Antonio bilang kanilang primary guard. Ngunit hindi siya magkakaroon ng malaking pagkakataong manalo ng titulo sa susunod na taon, kumpara sa kasalukuyang team. Dahil ang Lakers ay kasalukuyang kabilang sa mga paborito na maipapanalo ang titulo. Ang mga restricted free agent ay nangangahulugan lamang na sila ay bukas para pumirma sa kahit anumang NBA teams, kasama ang Lakers na mayroong karapatan na gumawa ng matching offer dito sa kanya. Bagamat siya ay hindi nasiyahan, sa panahong hindi nga niya nakuha ang $100 million na payday na maaaring nasa mesa. Masaya naman ito sa kanyang kaangkupan kasama ang organisasyon at sa kanyang paninirahan sa syudad. Wala sa kanyang pag-iisip na hindi kayang tapatan ng Lakers ang kahit anumang offer na matatanggap ko, ayon kay Reeves. Patuloy pa ni Reeves, sa pagtatapos ng araw, gusto kong manatili sa LA. Gusto ko dito, mahal ko ang organisasyon at ang mga tagahanga.
Halatang halata na gusto kong makakuha ng mas maraming pera, ngunit gaya sa sinabi ko, ang kaangkupan at oportunidad dito sa LA ay ang pipiliin ko. Dito talaga sa LA ang gusto namin. At kung saan talaga namin gustong manatili. Inalok ng Lakers si Reeves sa pinakamalaking kontrata na makakaya nila, pati na rin ang pagpirma kay Jared Vanderbilt sa isang maximum contract. Parehong second round pick ang dalawa at hindi makakakuha ng mas mataas na sweldo sa kanilang home team. Ang Spurs ay maaaring mag-alok kay Reeves ng $100 million na may backloaded na kontrata, ngunit ito ay magtatali sa kanilang cap space hanggang sa magpapasya ang Lakers na pantayan ito. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa kabilang banda naman, ang pinakamatalino at pinakaklasiyest na hakbang na magagawa ni Chris Paul sa mga paparating na araw ay ang patayin ng apoy na nagsimula sa kanyang misteryosong sinabi sa kanyang unang meeting sa mga reporter sa Warriors. Ito ay ang araw sa susunod na Lunes, kapag si Paul at ang kanyang mga bagong kasamahan sa koponan ay magtitipon para sa gaganapin na media sa Chase Center. Ang veteranong gwardya ay naglabas ng iilang salita na magpapatahimik sa katanungan tungkol sa kanyang tungkulin. Gusto kong manalo, kumpara sa lahat ng bagay. Kasama ang aking tungkulin na tanging magiging pangalawa lamang. Ang ganitong selfless statement ay ang tiyak na bagay na magpapasaya dito kay Steve Kerr at sa general manager na si Mike Dunleavy, maging sa bawat manlalaro sa locker room. Ang masayang mga mamamayan ng Dub Nation, na kung saan marami sa kanila ang nagtataka. Nang ipahiwatig ni Paul na gusto nitong mapabilang sa starting lineup ay tiyak na magpapatahimik sa kanila dahil sa pahayag na ito mula kay Paul. Ang isang taos-pusong deklarasyon ni Paul ay magbibigay linaw sa hindi maliwanag na pahayag mula sa ginawa ni Kerr nang makipagkita siya sa media noong Lunes. Kami ay may ganap ng 6 na starter, at 5 lang ang pwedeng ipasok sa bawat laban bilang starting unit. Si Kerr ay hindi gustong bigyan ng issue ang pagiging starter or sixth-man role, sapagkat ginagalang nito si Chris Paul, isang Hall of Famer sa hinaharap. Ang usapin kung si Paul nga ba, isang 38 years old, ay magiging starter man o magmumula sa bench, ay tiyak na napag-usapan na sa mga executive, coach, manlalaro at tagahanga ng Warriors mula noong Hulyo. Ang ilan sa mga ito ay maaaring maging pareho pa rin sa katotohanan, na siya ay maging isang starter pa rin simula noon sa kanyang debut sa NBA noong 2005, para sa 5 koponan at nakapaglaro sa loob ng 1,214. Karamihan sa mga tanong na ito, gayunpaman, ay nagsimula sa bastos na sagot ni Paul, sa tsansang mapunta ito sa Warriors upang pamunuan ang pangalawang unit. Nagko-coach ka ba? Sagot ni Chris sa isang reporter patungkol sa kanyang role. Hindi ko pa alam kung ano ang magiging sitwasyon. Iyon ay malalaman lamang kapag masisimulan na namin ang season. Ang tono at nakakainis ng ngiti ni Paul ay nagpapahiwatig na itinuturing pa rin niya ang kanyang sarili bilang isang starter, kahit na ano pa man ang magiging resulta. Ngunit, ang sagot ni Paul ay sapat na upang magmungkahi na si Paul ay hindi na inisip ang kanyang magiging tungkulin. Kahit na alam nito sa sarili na kaya pa rin itong makapaglaro sa mataas na antas. Ang panimulang lineup ng Golden State kasama sina Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green at Kevon Looney ay nakapag-post sa NBA ng Best 21 net rating na mayroong 128 sa opensa at mayroong 106 sa depensa. Ngunit walang nangyari sa nakakainis na season ng team noong 2022 to 2023. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sinabi nitong ni Chris Paul? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.